Good morning po mga kasamahan sa Farmers Association ng Cabalusan. Nandito po kami ulit sa aming Director for Education ng Ginagkapi at the same time Cabalusan Farmers. Ang tawag ko po dito, Vice President namin ng Kapusilak Farmers Association ng Bailen. Magandang umaga po, Vice. Magandang umaga po. Hingi po ulit ako ngayon ng permiso para ma-i-vlog po namin o magkaroon kami ng konting video para sa mga tanim ninyo. Sige. Good morning po. So, today po is September 16, 2025. Vice, ganong katagal na po yung kailan nyo po transfer yan? Bali yung ito nung bali August 22. Nag-seedling po kayo, nagpunla. And then, nung transfer nyo po? Bali po ngayon ito ay meron na po itong 23 days. 23 days. Ito unang first 7 cut, 23 days na ito. Kasi yung iba, pahabol na po nasa dulo hindi po kasi sabay-sabay yung sulog yung aming... Ilang plot po to? 1, 2, 3, 4, 5, Bali 6, 7. 19 lang po ito. 19. So sabay-sabay po yan nung katapusan ng August. Hindi po, nahuli po yung tarif sa papinta roon. Nahuli po ito 7 cut na ito na nalagyan. Kasi gawa ng hindi agad na kasi bigla nag-uulan, napakahirap po kasi ang sa aking pagpupunla. Sa ngayon, ito 7 cut na ito ang magkakasabay. Tapos yung extension yun, yung papunta ko doon, na natitira kong bali 12 plots, yun ang magkakasabay. Dahil nauna ko ito ng ilan days lang po? 8 days, so nauna ito 7 plots. Opo. So, Vice, ano pong variety po ng ampalaya ngayon to? Ito po yung mestiza. Mestiza po. Mestiza pa rin ito. Mestiza siya. Ito po ay hindi na po F1, F2 na po ito. F2 na. Oo. Nag-testing ako ngayon kung pwede yung ginawa kong una noon sa F1 dito na maglabas. Ito dito nga aking tinanong F2. Ayan, meron na kasi yung mga kaisa-isa nga nagsisimula ng bunga. Pero ito, wala itong apply na kahit ito anong klaseng synthetic fertilizer. Ito lahat ay pulos ang ginagawa ko rito ngayon ay yung chicken manure. At wala akong ginagamit iba pa akong ini-apply katulad ng mga synthetic fertilizer. Urea po, nitrogen. Hindi pa rin po ako naglalagay. O dahil may ulan po no? May ulan ho naman. So ayan, yun nga nung nakaraang tag-ulan na napakahirap po kasi pagka ang gatong tanim ay sumusobra sa ulan. Kaya mabuti nga meron ng plastic mulching. Yung hindi nakatulong dati na sumusobra sa tubig. Nakokontrol ko ngayon. Pero yun yung kanyang klase, katulad nung ako dati gumagamit, parehas yung klase ng kanyang stem, dahon, parehas Katulad ng aking unang itinang dito, yung unang na akin yung unang tinesting dito sa area ito, parehas pa rin Kaya ngayon, ito pa, pinag-aaral ako ngayon kung gano'n katagal, kalakas. Yun yung chicken manure na ginamit ko, kung kaya niya talagang yada pang nasa ulit pamumunga. So okay lang po yung chicken manure kasi kahit maulan po kasi mainit sa lupa. Okay lang po yun kasi kahit paano po naman na-absorb naman yung init ng galing sa plastiko. Kasi nga naman siya kasi malalaki ang ginawa kong butas. Hindi ko katulad yung dati na wala ko siyang mulching. Ngayon ito siguro pagkaganito ng klase 3 weeks. 3 weeks po may harvest na. Now meron na pa sa isang So more or less po mga October. Second week po ng October. First week tsaka second week. Opo, meron na pa sa isang makot. Ang kasagsagan talaga ng bunga to yung last week ng October. Yan, talagang medyo may magandang ng harvest. Vice, mga ilan po yung total? Kasi isa-isang plot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mga 20, 15. Ang po ngayon ay nag-reduce po ako ngayon. Ginawa ko po ngayon ay 15 lang. 15? Dati 20. Opo. So, Ito yung pumasok lang dito sa akin ngayon ay 385 lang. 285. 285. Pero dati po kayo almost 500 eh. 400 po noon dati. Okay. Pagka sobrang crowded yung kwan, ang napakahirap po pagka maraming bunga, pag napipilitan pa kami isa-isang ibaba, yun yung mga naiipit. Ngayon, pagka ganitong open, hindi kasi. So ito pa rin po yung dati yung trellis. Ito pa rin po. Wanan Diyos sa So hindi na siya hindi. iba pa. Ayos pa rin siya kahit sabitan, hindi yung tulad ng iba na... So nagless na po siya ng konting puhunan dito.
So, Kasi, yung extension ko, yung katas malaki, yung kabilang balag na yan. yun na po yung susunod, Vice. Yun na po. Siguro next month, meron po yung tanim. Okay. Vice, pwede po yung pahabol, pwede tignan na rin natin. So, yung pahabol po, so, na-late po yan na more or less mga almost 2 weeks. Opo, almost 2 weeks. Almost 2 weeks. Ito po yung sa Paulo. Ito yung pahuli. Ito na po, mula po rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito po, mula po rito, ito po yung ito yung huli ko ng tanim dito. Okay. So, ang total na puno po is 285 lang ito. 285. Hanggang sa dulo. Okay. So, i-expect po namin to by first week of October. Ano po, second week to last week po na October, meron na po tayo. Yun po yung kasagsagan. Yun po ang Kasagsagan ng yield na tinatawag po. lahat halos yung halos ay darat ganito ng tsura ng taas ng sibol niya. Nandiyan na siya sa babaw. May tendency na ito sa loob ng ating linggo ng mga bunga nito. Kasi may mga paseson ng buko na Meron. lumabas eh. Kaya pinag-aaralan ko maigi kung halimbawa kung ito kahit na ito ay F2 kung yun pa rin ang Keptong Bistisa. na yung klase niya, yung quality niya kung makukuha ko pa rin yung dati nung siya ay F1 yung unang F1. Pero mas po nito, siguro po sa susunod po na tanim, gagamit na uli ako ng F1 kasi hindi pa ako nakakaraso na hanggang F2 lang naka-experience ako pero yung F3 hindi na ako, wala na akong alam doon sa ganung sistema. Kasi dati ho noon, F1 ako kasi kumuha ako ng pumili ako ng magandang mabibilhin bunga. Nag-F2 ako, na-maintain kong parehas din lang. Pati laki, tagal ng ano niya, parehas. Pero Vice, napansin ko, yung mga dahon niya, malalapad din. Opo, yun nga po ang sinasabi ko nga ako. Kahit noon nga po, gumamit pa nga po ako ng... Pang F1 kasi ang ganyang kalalaking... Yung F1, gumamit pa ako. Ito, ganyan wala na ho, oh. normal eh. Oo. Maganda ho ang resulta kahit wala pa ho yung... Wala ako ni-apply pa ho yung kahit anong synthetic fertilizer. Triple 14. Hindi po ako gumamit ngayon. Yung pong yung urea na 4600, wala po. Noong una, gumamit ako. Medyo napag-aralan kung pagka po sobra ang dami nang ilalagay natin, nagkakaroon na po ng depresya ang lupa. Di mga po yung nagkakaroon ng acidic na po yung lupa. Okay. Ngayon, palibasa ito po ay ni-restore ko. Kung saan inulit ko uli yung sistema ng aking pagtatanaman, nag-insert na nga po ako ng chicken manure. Tinutibit ko yung area. Ngayon, titingnan natin kung ano ang resulta. Maganda yung dahon. Vice, Vice, yung pruning yan, magpo-pruning pa rin. Magpo-proning po. Mag-aalis pa rin po ako ng ganito. Talagang ako ay nasanay na yun ang aking sistema. Na, kasi dati gumawa rin ako ng dating dito. Hindi ako nag-aalis. Halos ay ito, meron itong mga string na gagapangan. Ang bunga po kasi may malaki, may maliit. Napipigil po halos yung pag-ano sa taas. Kaya bago sila magtag-up, matanda na po yung puno. Hindi na po talaga total nagagamit na yung training sa ilas. Okay. Yun po yan sa halimbawa naglapat na. Kasi once na mamamunga po kasi ang pala, magsisimula tayo mag-harvest, considered lang po yun na halimbawa ay sabihin natin 1 month and a half lang po to 2 months lang na napapanguhanan. Yun po ang ano niya. Ngayon, ang kagandahan lang po, pag sa taas naman po siya talaga nag-ano ng bunga, nag-produce ng bunga, na-maintain niya yung laki, yung ganda. Kasi pagka po sa simula, dito lang muna tayo kukuha sa mga unang ano natin, branches na ito. Hindi po talaga totally ang laki ng ano kasi alig nga po. So, ibig sabihin, Vice, pala yung mga nakalabas na usbong na yan o talbos na yan, ipo-pruning nyo na po yan. Tapos po yung mag-pruning, tagulan pa, hindi po muna kami nag-aalis ng dahon. Kasi Okay. pwede doon pasukin ng virus Aha. sa ating halaman. Ngayon, ito naman kaya ako inaalis ako ng ganito. Nakaraso ako dito, merong bubunga pero hindi yung pasintak ng siko. Yan talaga nasa taas. Siguro yung iba, siguro yung kanilang master na talagang kahit o ganyan, sa starting pa lang, may na siyang mga nagagapangan na trillings, ano po, ay nakakapagpabunga po sila. Pero sa nakikita ko po, mas maraming bumunga ang nasa taas kaysa baba. Ang hinahabol ko po kasi rito yung dami ng ma-harvest kahit ilang puno lang. Kasi nag-testing po ako ng sa katawan lang, kaunti lang po nakukuha ko. Hindi po katulad ng sistema na dito sa mas magaling pa po ang bunga. Yan po ang aking pinag-aaralan. Okay. Sa susunod po siguro, doon sa kabila, magpapabunga po ako sa tawag pero hindi po mula sa baba. Siguro mula lang sa kalahati para tumaas lang. Maglalagay din po siguro ako, yun siguro ang susunod kong kung mga saan testing ko, kung saan yung form na gagawin ko.
paano maganda. Kasi dito napag-aaralan ko minsan naputulan eh. Na isa nga katulad ko naputol. Ano, ito ngayon nagpagaya na itong tatlong ito no, pinili ko po para patasin. Titingnan ko po ngayon ang sistema nito kung ano ang mangyayari at saka yung meron din ako diyang patutuloy sa katawan. Titingnan ko kung kaya ho niyang mag-produce na katulad na inaasa kong bunga na nasa taas ng railings. So, parang pinoproject mo pala dyan, Vice, sa isang puno ng ampalaya, mga ilang kilo po ang iniisip? Ang Ipoproduce niya? Ang talagang dapat na nagitna ng para talaga Na-harvest? 4 to 5 kilos sa isang puno. Sa isang puno? Yun ang dapat Katulad po nitong siniisip nyo to, dadami siya. Opo, kaya nga, ito siguro, itong 3 buwan ito, kung makakapag-produce talaga ng bunga to, ito hindi na bababa ito sa 4 na kilo. Ah, okay. Yan ang ano. Kaya sabi natin yung mga yung nagsesemi na, kasi ako pagka ako kasi nangunguha, yun yung pinakasemi niyan, hindi ko po totally halos isinasama doon sa good eh. Iba ho kasi ang basic ng good, kasi ang good, iba ang presyo sa semi. Pero pa ho yung mga nare-reject kasi yung minsan nabalok to. Hindi natin maiiwasan yan. Kaya ako naman po, pagka may bunga na siya at nabalok to, hindi ko na po yung pinatutuloy, tinatanggal ko na po timano agad. Kasi kakain pa ho siya ng nutrients ng ating halaman. Kaya ho yan, pinag-aaralan ko ngayon ang sistema. Okay. So, Vice, babalik po ulit ako Opo. sa October na. Sige. Pero pipilitin ko sana kung pwede, kung first week of October para may konti pang ano. Sa ngayon nga, ito yung wala pa ngayon. Ang aking mga pinagkukunan, ito nga yung kalong. Yan ho yung binagyo na nakita nyo noon, na halos wala na pong dahon. Eh ngayon po, ayan, medyo na, ngayon po, siguro, isang linggo pa lang po ito nakakapagbubungahan. Ito po, ayan o. Ang isang puno po niya nakakabunga ng bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ito, 15 ho ito, isang puno ito. Okay. Ang naging bunga. Ito ay yung binagyo noon na natira na lang humayalo sa yung kanyang katawan, wala nang dahon, nalaglag ho lahat ng bunga at buko. Ngayon nakarecover naman siya. Okay, thank you. God bless po, Vice. So, yun po. Maraming salamat po sa binigay yung oras po ulit sa pagbablog. Para marami po makakapanood nito. Sige po. Salamat din po marami. Thank you, Vice. Sige po.